Bawat araw na lumilipas, hatid ay bagong pag-asa upang isabuhay at tuklin ang ating mga pangarap. Mga pangarap na maaaring bigyang katuparan ng edukasyon. Subalit sa bansang Pilipinas, kung saan pribilehiyong maituturing ang edukasyon, diningid na maraming bilang din ng mga kabataan ang hindi nakakatungtong sa mga paaralan at hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Sa katunayan, sa lungsod ng Tanawan noong taong 2011, 27% ng kabuang bilang ng mga kabataan edad 13 hanggang 16 ang kabilang sa mga out-of-school youth o OSY. Ito ay marahil sanhi ng kahirapan, kawalan ng oportunidad o pagkalihis ng landas. Isa sa mga kabataang ito ay si Liza. Ako si Liza C. Sanchez, nakatira sa Barangay 7, Tanawan City, Batangas. 18 years old. Kung yung ibang bata, ginigising muna ng mga magulang nila para pumasok sa school. Ako, naglilinis muna bago umalis, nagsasaing muna, nagliligpit muna ng mga hinigaan, tapos nililigoan ko muna yung anak ko bago ako pumasok. Dagok mang matatawag ang sinapit ni Liza, ay hindi niya ito hinayaang humadlang sa kanyang pagtupad ng mga pangarap. Nagsikap siya upang makahanap ng paraang makabalik muli sa pag-aaral. Tapos maghahanap pa ng mag-aalaga kung sinong available na pwedeng magbantay sa anak ko. Nakakilala ko ang ALS. Nung may napasok ditong estudyanteng may anak na rin. Yun, sinabi sa akin yung ALS, tapos pina-enroll din ako. Tapos yun, nakapasok na ako sa ALS. Nag-aaral ako sa ALS kasi gusto kong makakuha ng diploma para makapag-apply, para makapagtrabaho sa mga company para sa kinabukasan ng anak ko. Ang alternative learning system ay nagpapatupad ng iba't ibang programa gaya ng Basic Literacy Program at Accreditation and Equivalency Program o A&E. Ang Basic Literacy ay programa na nakabase sa mga komunidad upang mahubog ang basic literacy skill ng mga out-of-school children, youth at adults. Samantala, ang Accreditation and Equivalency Program o A&E ay para sa edad 15 pataas na nahinto sa pag-aaral ng elementary at high school. Ito ay para rin sa mga hindi nakatungtong sa formal na paaralan. 10 buwan lamang o kabuuang 800 oras ang kailangang bunuin ng mga nag-enroll sa programang ito. Layunin ng ALS na mabawasan ang bilang ng mga illiterates sa pamamagitan ng mga learning sessions. Kabilang na sa mga naglalayong ito ang ALS sa Tanawan South Central School at AMA Computer Learning Center bilang accredited service provider, kung saan sa taong 2012, 174 sa kabuuang bilang na 235 na nag-enroll ang nakatapos sa ALS system. Sa bisa ng Article 14, Section 15, na ipatupad ang non-formal education sa bansa noong 1984. Taong 1991 ay tinawag itong Alternative Learning System. Ito ay pinangunahan ni Dr. Liceria Brillantes Soriano ng Inotec. Samantalang si Carl Guerrero ang unang naging direktor ng Bureau of ALS. Sakop ng ALS ang mga subject na English, Science,
Filipino at Math. Bukod dito, ay kasama rin sa kurikulum ang pagtuturo ng mga pangkabuhayan sa mga mag-aaral gaya ng paggawa ng kandila at dishwashing liquid. I'm Mrs. Bienvenida P. Marqueses, Division Health Coordinator of this Division Dalawan City. Mrs. Natavidad M. Javier, Principal 1 of Bagong Bayan Elementary School, and the District as Principal Consultant of Tanawan South District. Each district with Principal Consultant. Tanawan South, Tanawan North, East, and West. Yun po yung mga districts. Lahat po yun merong principals. At may principal. Bawat district po merong mobile teacher, Okay. district health coordinator, principal consultant, ang district supervisor, kasama rin yan sa health implementers. From superintendent, then divisions supervisor, pero ako'y designated as coordinator, then principal consultant, and the principal consultant meron niyang district health coordinator, mobile teacher, at saka yung mga instructional manager. And in addition, each school with Meron pang, school as coordinator. So sila in charge, nag-assist naman sa bawat CLC or Community Learning Center ng barangay na sakop ng school. Sa mga volunteer instructional manager, tigisa doon sa program na yun, BLP tsaka EFP. Kaya meron kami dalawang IMs. Okay. Ay, yung dalawang IMs na yun, sinusweldohan niya ng 6,000 a month. Ang DepEd delivered naman, yung ang facilitator ay Department of Education. Ito po ang example nun. 4-year course graduate, lead passer, kinakailangan na yung lead passer din. Dahil ang kanilang item ay teacher one position. So dati silang nasa classroom mga Pero meron namang applicant Na talagang applicant na napunta na sa house. Yan ang Deputy Bird. At meron din tayong AGA program. Ang AGA program ay ALS Gabay sa Pamayanan. O Gabay Aral sa Pamayanan. AGA naman ay ang tawag namin yan, volunteer. Literacy volunteer. Transfer mo yan, 5,000 a month plus 2,000 transportation allowance. Kaya ang sweldo niya, honorarium ang tawag namin, 7,000 a month. from the national. From BAUS. Ano requirements para po maging agap? Dapat yan ay 4-year course. Any 4-year course? At yan ay nagpasa. Pero sinabi ko sa superintendent, ma'am, sino po tatanggap ng sino applicant na talaga sa 6,000 honorarium per month? Samantalang ang teacher, 4-year course, ay tatanggap ng 15,000. Ano ang basic na yun? Wala. Ang sabi ni ma'am, sige, at least meron din siyang experience sa arts. Ngayon, meron kaming 9 teachers, arts teachers. Meron na 5 mobile teacher at saka 4 na district arts coordinator. Ang kanilang, kami naman sa promotion ay binigyan kami ng DepEd Order number 64 na equal opportunities for arts implementers. Ang learning session sa ACLC ay gumagamit ng traditional learning system ng ALS. Ang mga enrollees ay kailangang pumasok sa itinakdang oras at ang bawat learning session ay nakabase sa mga modules na ginawa partikular para sa programa. Pagkatapos ng talakayan ay nagkakaroon ng mga pagsasanay o pagsusulit upang masukat ang kanilang kaalaman. Pagkatapos bunuin ng mga mag-aaral ang 10
buwan o 800 oras na pagdalo sa mga sessions, ay magkakaroon sila ng pagsusulit na tinatawag na Accreditation and Equivalency Test. Ito ay ang assessment upang malaman kung sino ang maaari ng bigyan ng high school diploma. Question number 2. Ano ang malabatong mineral na nagpapalakas sa buto? Malabatong mineral na nagpapalakas sa buto. So, kailangan ng ating buto ang magiging sagutin dito. Okay? Your answer is? Calcium. Okay, correct. Calcium is the correct answer. Okay, so group 1 is, you're going to answer the first four, which is fracture, weakness, dwarfism, osteoarthritis, and then group 2. Yung group 2 naman, sa inyo yung tatlong pababa, ha? Okay, write the correct answer again. Okay, so the correct answer is osteoarthritis. I-ano lang po namin yung paano nabalian. Paano po i-medicate yung parang... Ipapakita kung paano ang pagtat ka. Kunwari, dito nabali. Kumbaga, ang alay, nawala sa alay yung buto natin. Ang unang gagawin, tatalian dito. Kung saan nabali yung buto. Ang mga kalimitang nakaka-encounter nito yung mga bata dahil sa sobrang kalimutan, di ba? May mga, yung iba sa inyo ay may mga nakababatang kapatid, kalimitan, laging ang mata ay nakatuon sa kanila. So, hindi rin lang sa mga... Isa pang sistema ng pagtuturo sa ALS ay ang delivered system. Ito ay ipinapatupad sa ilalim ng pangangasiwa ng DepEd. Sa sistemang ito ay maaari ring gumamit ng electronic o digital modules na nagpapabilis ng talakayan. Samantala, ang guro o ang facilitator ang gumagabay sa kanila sa paggamit ng mga electronic modules na ito. Dahil dito, halos 3 oras na lamang sa loob ng 1 linggo ang pagdalo ng mga estudyante sa learning session. Join me. Ay, Erica. Okay, again? Ano daw? Different kinds of lines at saka yung angles na discuss natin before. Yes, Hannah. Parallel lines. Oh, ano yun? What is parallel lines? Parallel lines are two pairs of lines that no matter how long they're extended, they will never connect. Okay. Or they will Ito never po ay another way po ng teaching namin sa ALS. So actually po, yung kagaya na sinabi ko kanina, dapat po ito sa e-eskwela. So, because of no funds, ma'am, ano po, lack of funds, wala po kaming barangay community learning center na mapaglagyan noong e-learning. Supposedly, dapat po siya ay mga 5 to pataas po na computers para po sana magamit ng bata. So, sa ngayon, meron naman po kami projector at saka itong laptop. Ayun na lang po ang gagamitin. Hello, this is Central Carnival, a place where we can learn while having fun. Here, we will learn to define mean, median, mode, range, and other related terms. Describe the differences among mean, median, mode, and range. And use mean, median, mode, and range to analyze and interpret data to solve problems in daily life. Sa kabila ng pagsisikap ng mga tagapagtaguyod ng ALS, marami pa ring pagsubok ang kanilang hinaharap. Talagang karanahan namin yung challenge ay yung humandle ng different kinds of learners.
Different kinds of Meron dyan na galing sa Ilagadi. Opo. Yan. Meron dyan public problem. Meron dyan maraming issue. Yan. Paano mo i-handle yung different kinds of learners. So, mag-aaral na. Siyempre naman, we have to find ways how to handle them. Ang una namin dyan, second, attendance. Attendance sa number 1 yan. Meron tayong learners na pagka naka 3 times na, wala na. Pero dito sa ALS, every time, Nadami sa ALS, tapos nagda-drop sila from the regular. So, alam niyo yan ang problema. Meron mo kung high school dapat na ipinapasa sa amin. ayun. Kaya ba't sobrang boom ang dami ng... Hindi ho, dalawa ang aking assessment yan. Una, nakikita nila yung success ng previous passer. Yun ang nakita nila. Dahil lalo na ho na itong Walter Mart ay naiubusan. Marami po kami passer na na-employed yan. At marami po nagtatrabaho sa establishment. Yun po ang number 1 namin assessment na kaya nag-boom ang ALS. Ang another ho niyan, yung... Pero yun ho ang pinaka-major talaga. Yun ang pinaka-main reason namin kung bakit dumami ako. Kasi po, hindi kami tumatanggap ng galing sa high school. Meron ho yan tumitigil sa high school, mag-e-enroll sa amin. Hindi ho namin tinatanggap. Pero meron hong nakakakuha ng maaga pa naman siya nabira. Nakakakuha naman po, hindi mo tatanggapin. Pero yung enroll sa formal, bago ipapasa sa amin, ayaw. Ang natatakot po namin, lalaki ang aming enrollment dahil sa po 6 years. Upang marami pang matulungan ng mga OSY, hinihikayat ng mga non-government organizations o NGO maging ang iba't ibang institusyon na suportahan ang mga programa ng ALS. Ang lahat ng tagumpay ng alternative learning system ay dulot ng mga nagkakaisang guro, volunteers at mga service provider. Baby Ariola, District Coordinator of Tanawan City West District. I'm Marites Carandang, Instructional Manager. I'm Mrs. Marisol Casapo from Tanawan North, Tanawan City District, Mobet. I'm Mrs. Noy Vital, District ALS Coordinator of Tanawan City North. Chair Hafiz, Mobile Teacher of Tanawan City East. So I'm Dolores and Mercado, District ALS Coordinator ng Tanawan City East District. I'm Annalisa Ifahanilan, Mobile Teacher from Tanawan City South District. I'm Victoria and I'm Instructional Manager of Tanawan South District. I'm Renan TV Studio, ALS Mobile Teacher ng Tanawan South District. Marami din ako na-encounter dito. Halimbawa, noong 2011, 2 estudyante ko ang may mga pamilya na. So, nahihirapan silang pumasok pero sabi ko sa kanila, wag na wag silang absent dahil napakahirap ng umabsent na isang beses. Kasi nga, ilang beses lang kami, hindi tulad sa formal school, ilang beses lang kami nagkaklase. So, kailangan ang isang araw ay napakahalaga. So, kung wala mong mag-aalaga kasi ang mga nagiging dahilan nila ay walang mag-aalaga ng mga anak nila, sabi ko nga, dalhin nila. So, nakaka-encounter ako dito na pumapasok, nagkaklase kami, andyan yung mga baby nila sa sofa kasi may sofa naman dito. Dalawa yon, dyan na sila nagbe-breastfeed. Tapos minsan naman umiiyak, so kapag may mga exercises kaming ginagawa, so ako na ang nagbubuhat para lang makagawa ang mga nanay nila. And fortunately naman, pareho silang naging sponsors ko last 2011. Ngayon naman ay masaya ako nagtuturo kahit na minsan sumasala sa oras ng pagkain. Siyempre kasi tulad ngayon, galing ako sa kabilang barangay and then yung 1 hour na lunch time namin, so
yun na yung oras ko para magbiyahe sa kabilang barangay naman. So, syempre, aanuhan na yung oras ng pagbiyahe. So, okay lang naman. Basta mahalaga sa akin na makatapos ng mga bata ng pag-aaral. At isa pa nga, lagi ko sinasabi sa mga bata na napakahalaga ng pag-aaral na edukasyon. Kasi yung iba, umi-edad, pagdating ng edad na medyo sala na sa pag-aaral, saka pa lang nila nare-realize na ayun, napakahirap pala na walang pinag-aralan. Alam naman nila yan kasi nga talagang puro pangaral. Andiyan ang mga ibang mag-aaral na talaga kahit matanong talaga masasabi ko na puro pangaral. Kaya nga minsan sasabihin mo, o bakit absent ka na naman? Sabi ko, sayang nga isang absent. Talagang kailangan nyo sa buhay ang pag-aaral. Kasi habang bata pa kayo, mag-aaral kayo hanggat kaya nyo. Kasi wala mang may pamana sa inyo magulang nyo. Eto lang ang masasabi ko, pamana hindi mawawala sa inyo. Kasi walang sino man ang makakakuha nito sa inyo. Sa kahirapan na rin ng buhay, kasi marami kami magkakapatid, tas lumipat kami dito sa Batangas, kasi sa Cavite kami nakatira eh. Nagtatrabaho dun yung tatay ko, inatake sa puso, namatay agad. Tas paglipat namin dito, wala din naman kami pagkukuhanan pa ng hanap buhay, kasi nanay ko naman naglalaba lang. Tas maliit pa yung kapatid ko nun. Kaya yung mga maliliit ko muna mga kapatid ang mga pinag-aral. Tapos ako hindi muna nakapag-aral. Tapos yung ganito na sa pagtigil ko naman, makapag-asawa naman ako agad. Nagkaanak, kaya hindi na rin naituloy yung pagpasok. Nito na nga lang nakapasok gawa ng may libreng ang aral, gawa ng ALS. Masaya din. Kasi minsan may mga program, tapos may mga sa school, may mga ginagawa kami na hindi nagagawa sa bahay, tapos nalalaman namin yung mga hindi namin napag-aralan nung hindi kami nakakapasok. So, mahirap din kasi gawa ng anak ko nga, wala minsan mapag-iwan, kaya minsan hindi ako nakakapasok. Tapos minsan wala pa kaming pera, kaya ang hirap pumasok naman ng hindi man lang nakain. Kaya yun. Minsan, kaya talagang pagka walang choice, sasama na lang ang anak pagpasok para lang hindi maka-absent. Pero pagka wala talaga, hindi na lang napasok. Naintindihan naman ng teacher pag nagpapaalam. Nakakatulong sa akin ng ALS kasi nakakapag-aral ako ng libre. Pwede pang hindi pumasok, pwedeng hindi pumasok gawa ng pag may mga problema sa bahay, katulad ng walang mag-alaga sa anak, walang mapag-iwan, tapos walang pera. Yun. Kaya gusto ko makatapos para pag nakagraduate, maiba-iba naman ang buhay. Bilang sukli sa mga suportang ito, sinisigurado ng mga tagapagtaguyod ang positibong bunga ng programa. Sa katunayan, ang ilang mga nakapagtapos sa ALS ay mayroon ng mga trabaho sa iba't ibang factory at department stores. Ang iba naman ay kumuha ng mga kursong vocational at technical. Samantala, noong taong 2012, 30% ng mga pumasa sa ALS ang nagpatuloy sa kolehiyo. Isa sa mga nakapagpatuloy ng kolehiyo ay si Leonie Tarenal, na isa sa mga graduate noong 2010. Ako si Nanay, Leonida Piternal ang tunay kong pangalan. Sa ngayon, ako ay 62 years old na. Isa ako sa nakatapos sa ALS noong 2010, April 16. At kasalukuyang pumapasok sa kolehiyo ng kursong edukasyon. Ako'y may 4 na anak. Napakalalim ng aking dedikasyon sa sarili ko na makatapos sila. At pagkatapos nila, ako naman ang papasok. Kaya noong sila tapos ng lahat, ay
naghanap kami ng paraan kung papaano ako makakapag-start. Hanggang sa nakita sa, by internet pa yan ha, nakita nung anak ko yung about na to, yung alternative learning na to. Meron pala sa Balile. Ayun, in-enroll ako ng anak kong maestra. February 15 yon. Noong ako'y may enroll niya, nagsimula ako ng grade 4 ng elementary. Ano kami noon, 7 kami na magkakaklase. Nag-exam kami, month of July ata yun. Ako lang nang nakapasa doon sa elementary. Di naging high school na ako. Nung ako naman maging high school, gagalingan ko para ako makapasok ng college. At yun, lumabas ang result. Isa ako sa napadalhan noong nung notice na nakapasa po kayo. Ang graduation po natin, April 16. Nitong 2010. Then, after ng makagraduate ako noon, nag-start nga ako dito sa TI totoo nga, na pag gumraduate ka ng ALS, nakaka-surprise kahit na balak-balak lang. Parang wala ka pa namang nabalita. Noon na ganun ka diretso. Yun ang pinaka-excitement kong karanasan sa pagpasok sa ALS. Yung nakalaya. Ang pakiramdam ko, free as a bird. Sabi ko, ako, estudyante na ako. Yes! Nakakapunta na sa gusto ko nang nag-iisa. Kaya yung napasok, masaya. Napakasaya. At least isa ng taon. Sabi ni Colyantes, pagkatapos ko, retired na ako. Ng 65 na. Diba? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa naman. Malay nyo, mag-establish ako ng preschool. Siyempre, akong tawag doon sa may administrador? Ano ba tawag doon sa may-ari? Ako ang founder. Ako may alam. Hindi na ako lolokohin ng kukunin kong mga maestra. Diba? At least natapos ko. If my game was over, hindi pandekor lang ng dingding yung aking diploma. Pinagpapasalamat ko sa Diyos at inilagay ko rin ngayon sa aking diary. Napakaswerte ng Pilipinas at nagkaroon ng proyektong ganito ng mga pagkakataong ibinigay sa gaya ko. At doon sa mga ibang kabataan na noong una hindi sila interesado sa pagpasok o kung ano man dahilan meron sila. Sorry. Eto na uli yung pagkakataon nila na hindi naman nila sinayang at ibigay naman yun ng ALS na tinan mo yung mga kaklase kong maiedad na nga sa pabrika na ang iba, yung high school nakatapos Tsaka yung isang kaklase ko, Tumex, nag-text sa akin. Sabi niya Nanay, please, igawa niyo naman po ng assignment yung pamangkin ko. Tula po yun ang tema po ay tungkol sa maagang pag-aasawa. Gusto niya basahin ka? Sa niya, i-share ko naman sa inyo yung tula ko. Ito po ay awit, 8 pantig. Ang paksa, maagang pag-aasawa, titulo, sandali lang, close parenthesis, mag-isip ka muna. Sandali lang, mag-isip ka. Gintong oras mo'y hawak pa. Unahin ay aral muna ang mag-asaway sa kana. Magsisiman kung huli na, diway wala na ring lasa, kalbaryo ng magulang mong kasama sa pagdurusa. Ang ngayon mo'y paghandaan, bukas na may pakinabang, sa dangal mong nakataya, ay tatak ng iyong angkan. Kapalaray hindi takda, tayo gumagawa niyan. Mabuhay kang inaasam, kaysa umaasay ikaw.
Tunay nga namang malaki ang naitutulong ng alternative learning system sa mga kabataang ninakawan ng pagkakataon na makapag-aral. Sa bawat araw, bagong pag-asa ang hinahatid ng programang ito sa mga kabataang handang magsunog muli ng kilay alang-alang sa maginhawang buhay.